Bentahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Nakabibiganing ganda at makapigil ng tanawin. Ilan lamang sa mga dahilan kung bakit dinadagsa ng mga turista ang Pilipinas. Pero kasabay ng pagtaas ng turismo, tila umuusbong rin daw ang isang lihim na kalakaran, ang bentahan ng laman. Bakit nga ba nagpapatuloy ang ganitong kalakaran? Ito ang mas malawakang pagbabantay Sa mga isyu ng pamahalaan at lipunan, Reporters Notebook. Kakailang mayaman ang Pilipinas sa biyaya ng kalikasan. Kaya naman maraming naaakit sa ganda nito. Hindi maawat ang mga turista sa pagdagsa. Pero ang ilang tourist spots, hindi lang daw dinarayo dahil sa ganda. May iba pa raw dahilan kung bakit nauhumaling ang ilang turista sa ilang lugar. Marating ang dinarayong atraksyong ito, kailangan mong makipagsabayan sa rumaragasang tubig. At makipagbuno sa matatalim na bato. Alam mo, hindi talaga biro kung trabaho ng mga bangkero. Kung titignan ninyo, itong biyahe natin papuntang Pagsanhan Falls, pataas. Tapos, yung current o yung tubig, pababa naman. Kaya yung mga bangkero talagang nagtratrabaho na iakyat itong bangka hanggang makarating dun sa Pagsanhan Falls. Pasukal man ang daan, sasalubungin ka naman ng magandang tanawin. Pero patikim pa lang ito. Dahil sa dulo ng mahabang ilog, tatambad sa'yo ang makapigil hiningang Pagsanhan Falls, isang kilalang tourist destination sa Laguna. Ayon sa Department of Tourism, ang Pagsanhan Falls ay pang-anim sa top tourist destination sa Pilipinas. Ang problema, hindi lang to dinarayo dahil sa ganda ng lugar, kundi dahil din sa bentahan ng laman. Minsan nang napasabak sa ganitong kalakaran ang 15 taong gulang na si Alex, hindi niya tunay na pangalan. Isang foreigner na bumisita sa Pagsanhan, ang una niyang naging customer. 13 taong gulang pa lang siya noon. Barkada po, sasama po ako. Nirekomenda na sa Amerikano. Tapos, ayun po, pinapaano kami ng Amerikano. Kasama ang 4 niyang kabarkada, dinala sila ng turista sa isang tagong lugar. Sa pilitan daw silang pinagamit ng droga. At pagkatapos, Inano po kami, ginagala po kami. Inano po yung namin, aral. 500 piso ang ibinayad kay Alex at sa mga kaibigan nito. Pinaghati-hatian pa nila ito. Ulila sa ina, tas tricycle driver lang pong tatay ko. Minsan po, mahinang tricycle, hindi pa makapag-boundary. Ayun po, kaya po nasabi ko pong mahirap ang buhay. Tawag ng pangangailangan din ang nagtulak kay Edwin, hindi niya tunay na pangalan, para pasukin ang bentahan ng laman sa Pagsanhan. Pagsasagwan na ang nakagisnang hanap buhay ni Edwin.
150 pesos ang karaniwang kinikita ng isang bangkero kada araw. At dahil hindi ito sapat para buhayin ang pamilya, napilitan siyang kagatin ang alok ng ilang foreigners. Bali, yung kasangga ko po, tinawag ko kami doon sa isang hotel na yon dahil kami ang babangka doon. Napatapat po sa amin yung kaibigan kong yun na, yung puti yun, na siya ang naging pasero ko. Ngayon siguro, nagandahan sa serbisyo ko, yun, naging kaibigan ko po siya. Dahil direktang nakakasalamuha ang mga dayuhan, wala na raw bugaw na namamagitan sa transaksyon. Hindi kanya tinatanggi dahil mahirap ang buhay eh. Yun po, yung nag-offer ng pera nga, number 1. Yun lang, tapos yun. Alam na, yun lang. Pagkatapos na, wala. Kapalit daw ang halagang hindi bababa sa 3,000 piso. Yun sa hotel nangyari isang beses na yun. Magkano? Binigyan niya po ako ng 3,000 ma'am. Sa panandali ang aliw niya. Bukod sa ibinayad sa kanya, niregaluhan pa siya nito ng ibang bagay. Yun nga, biniyaan kami ng bangka. Sa kakunting pera, gano'n. Pero ang lahat daw ay naglaho ring parang bula. Ano yung pagbabago sa tingin mo sa sarili? Nung halimbawa, naubos na yung pera, ano na ulit, yung bakit ko nagawa yun, gano'n. Dahil lang dun sa pera niya. Gustuhin man daw niyang bumiyahe para ibalik ang panahon, tuluyan na siyang tinangay ng agos sa prostitusyon. Bagay na gusto na niyang talikuran, ngayong may sarili na siyang pamilya. Nagsisisi po ako. Pero nitong hulin, wala na namang mangyayari. Pag-iisipin ko pa, hindi na ako nagsising gano'n. Ayon sa International Labor Organization, noong nakaraang taon, nasa 500,000 ang bilang ng prostituted person sa Pilipinas. Walang eksaktong bilang ang mga prostituted male. Bugaw sa pagsanhan ang bangkerong si Rex, hindi niya tunay na pangalan. Nito nga lang daw Marso, isang grupo ng kalalakihan ang nagpatulong sa kanya na kumuha ng 4 na lalaking pwedeng makipagtalik sa kanila. Nung nagpa-boat ride siya, binigyan niya ako ng caller number Natawagan ko siya o kaya puntahan ko uli siya pag yung pabalik na uli sila galing pagbabangka. Yung pala, bading. 1,500 daw ang kinita ni Rex sa transaksyong ito. Halos triple sa kinikita niya kada isang biyahe sa pagsasagwan. Maging siya mismo, natipuhan din daw ng grupo. Tingin ko parang naging legal ang nangyari. Siguro baka yung mga kabataan niya dala ng kahirapan na rin siguro. O kaya gusto nilang magkapera at makapag-enjoy. Yun nga, makakuha ng pambili ng pang-inom na hanap, gano'n. Pero maliban sa ilang kalalakihan, may iba pa kaming natuklasan. Sa aming paglilibot sa pagsanhan pagkagat ng dilim, napag-alaman naming hindi lang lalaki at bangkero ang target ng ilang turista. Sa mismong kalsada sa boundary ng Santa Cruz at Pagsanhan, namataan namin ang 3 babaeng sa unang tingin ay tila nag-aabang lang ng sasakyan. Maya-maya pa, nilapitan na siya ng aming asset at sinabing may mga kaibigan siyang foreigners na naghahanap ng babae. Sa puntong ito, nagpakilala ng isa sa mga babae bilang isang bugaw. 600 hanggat 700 daw ang halaga ng bawat isang babaeng kontak niya. Hindi ko makita si ate kasi. Minsan sa Burnham, sa Jadewell. Sila naman po ang lumalapit Kilala naman na po nila ako. Ang mga istoryang pinarangalan at nagsiwalat sa tunay na kalagayan ng bayan. Ngayon, nasa Reporter's Notebook DVD Volume 2 na. Di ka nahuhuli sa mga isyu at kontrobersyang kinakaharap ng bayan. Sa bantay ng pamahalaan, bantay ng lipunan. The best of Reporter